At ikaw po ang maglagay ng mga salita na dapat kong salitain. Dahil kung sagana ng akin, mahal na Panginoon, ay wala po akong magagawa. And bless the Lord pagpalain ang aming pag-aaral sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. God bless you mga kapatid. Kayo po ay makabalik po sa iyo po mga inuupuan. Puri po ang ating pinakamamahal na Diyos. Tayo po, mga kapatid ko, ay tuloy-tuloy po tayo sa ating po pag-aaral. Nasalita po ng ating pinakamamahal na Diyos. Tandaan po natin lahat na nangyayari sa ating pong paligid o lahat na nangyayari sa ating pong mga kababayan na sa lahat ng tao sa mundong ito. Lahat ng yan ay nakasaad po sa Biblia. Ano man pong mga sakuna, ano man pong mga nangyayari sa ating pong paligid, lahat ng ito ay nakasaad sa banal na kasulatan. Amen. Kaya lang marami lang pong mga tao, mga kapatid na nagkaroon sila ng haka-haka. Mga kaisipan, mga kapatid na iniisip nila na kapag nangyari, yan po mga kapatid ay dahil sa hula nila. O dahil po mga kapatid sinabi nila. Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, mula noon hanggang ngayon, lahat ng yan ay nakasaad na sa Biblia. Amen? Sa ayaw at sa gusto ng tao, lahat ng yan ay magaganap at mangyayari sapagkat yan po ay sinabi na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ito ang huwag nating makalimutan, mga kapatid. Mas maganda na hindi pa mangyari yung mga bagay na nangyayari sa ating pong paligid, pinakamainam na gawin ng tao na sila po, mga kapatid, ay dapat naglilingkod na sa Diyos. Amen? Sapagkat magiging baliwala ang lahat ng pagtawag natin hanggat hindi natin ipinapabuhay, hanggat hindi natin ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahala pa ng Diyos. Lahat ng mga plano natin, lahat ng mga haka natin, mga balak natin, mga kapatid, lalong-lalo na kapag tayo po ay nasa panganib na, ang tanong, ikaw ba ay karapat-dapat na tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos? Amen? Dapat ba tayo? Ano ba yung pupwede natin maihambing, ihalitulan? Mga kapatid, para sabihin natin, karapat-dapat tayong tumawag sa Kanya na Ama. Karapat-dapat tayong tumawag sa Kanya, Diyos ko, Diyos ko. Amen? Sapagkat kung tayo po'y nabubuhay sa mundong ito, pinapabayaan natin ang pinakamahalaga na nais ng Diyos na dapat gampanan ng tao yung kanila pong kanya-kanyang tungkulin, relasyon sa ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Yun po yung pinakamahalaga na kailangan ng tao. Amen? Kung yung relasyon natin sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, sa ating mga anak, sa ating asawa, no? Pinapahalagahan natin yan. Pero, mga kapatid ko, ang dapat pahalagahan ng tao, yung relasyon niya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sapagkat ito po, mga kapatid, ang pinakamahalaga na kailangan po ng tao. Amen? Ito yung pinakamahalaga na kailangan ng tao. Mga kapatid ko, yung relasyon niya sa ating pinakamamahal ang Diyos, maayos ba? Tama ba? Mga kapatid ko, at siya ba ay namumuhay ng ayon sa utos ng ating pinakamamahal ang Diyos? O kaya siya po'y namumuhay ng ayon po sa kanyang sariling kalooban. Amen? Ito yung pinakamahalaga. Dapat ba tayong tumawag sa Panginoon? Amen? Dapat ba tayong tumawag sa Kanyang Diyos ko, Diyos ko. Panginoon ko, Panginoon ko. Sinasabi mo Panginoon siya. Pero bakit hindi nangyayari sa buhay mo na siya yung Panginoon sa buhay mo? Amen? Nagsasabi kang Diyos ko, Diyos ko. Tumatawag ka lang sa Diyos. Inaangkin mo na Diyos mo siya. Pero kapag maganda yung buhay mo, masagana ka, nasa kaligayahan ka, hindi mo mababanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi mo man ang masasabing Panginoon kita.
Panginoon ko, Diyos ko. Wala, mga kapatid ko. Pero, pag dumating na yung mga sakuna, dumating na, mga kapatid ko, yung pagsubok, binabagyo ka na, nililindol ka na, doon ka pa tatawag sa Panginoon. Yun yung pinakamahirap. Amen. Amen? Bakit? Mahirap yan. Amen. Dahil nung maganda yung buhay mo, hindi ka man lang makaalala tumawag sa Panginoon. Amen. Hindi ka man lang makapagsabi, Panginoon ko, Panginoon ko. Hindi ka nga makakapunta ng simbahan. Amen. Di ba? Amen. Tapos tatawag ka sa Panginoon. Ang Diyos natin ay holy. Ang Diyos natin ay banal. So ang tatawag sa Panginoon, yung nagsisikap na maging banal. Amen. Amen? Yung taong nagsisikap na maging banal at malinis sa paningin ng ating pinakamamahalap ang Diyos kahit may mga pagsubok, kahit may mga problema, nananatili, na naglilingkod sa ating pinakamamahalap Panginoong Diyos. Nagpapatuloy sila na naglilingkod sa mahal ng Panginoon. Masaganawan ang buhay nila. Nasa kahirapan man sila, nasa kawalan man sila, nananatili sila sa paglilingkod sa ating pinakamamahalap Panginoong Diyos. Yun yung karapat-dapat na tatawag sa Panginoon. Amen. Ha? May karapatan kang tumawag sa Diyos. E paano naman yung halos walang tayo sa Panginoon? Eh sabi ng Biblia, Juan 1, ang talata ay 12. Ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sino yung may karapatan tumawag sa Diyos? Yung tumanggap sa Kanya, yung sumasampalataya sa Kanya, yung naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. Kaya hanggat hindi pa dumating, mga kapatid ko, yung mga sakuna sa paligid natin, umpisahan na natin tumawag sa Panginoon. Umpisahan mo na maglingkod sa Diyos. Umpisahan mo na, mga kapatid, ang banggitin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit? Kasi yun yung isa sa kailangan po ng ating pinakamamahal na Diyos para masabi mong may ugnayan ka sa Kanya at may koneksyon ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, yung itong bagyo, di ba? Yung masamang panahon o yung hindi gaano magandang panahon, mga kapatid, yan po'y pinahintulutan ng Diyos na dumating sa atin. Bakit? Ay kasi ang nais ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, maalala siya. Dahil kahit Kristiyano na, kahit mananampalataya na, nakakalimot din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mga mananampalataya na, nagpapapabaya pa sa paglilingkod nila sa Diyos. Isamantalang sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, malaki ang nagagawa ng taong matuwid sa kanyang mga pananalangin. Lalo na kung marami. Tama? Kung marami yung mga nagsisikap na maging matuwid, ang sabi ng Biblia, malaki ang nagagawa ng taong matuwid sa kanyang mga pananalangin. Mailigtas, mga kapatid ko. Di ba sa panahon ni Elias, nailigtas yung bansa nila noong mga panahon nila sapagkat maraming taon na hindi po umuulan noong panahon nila. Amen? Subalit nung magdasal ito si Elias, lumalapit siya sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung mga tao ay nagsusumamo, humihingi, mga kapatid, ng tubig na kanilang maiinom at maging mga halaman, mga kapatid, ay nalalanta na, namamatay na. Halos wala nang makain. Ang mga alaga nilang hayop, mga kapatid. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, nung manalangin ito si Elias sa ating pinakamamahal na Diyos, umulan. Amen. Malaki ang nagagawa ng pananalangin ng taong matuwid. Tinutukoy ng Biblia, isa lang yun eh. Lalo na kung marami, mas malaki. Amen. Mas lalo na, mga kapatid ko, lahat ng tao nagsisikap na maging matuwid,
banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagsisikap na maglingkod sa ating dakilang Diyos, araw-araw tumatawag sa mahal ng Panginoon Diyos, isang direct na bagay, kapatid, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng mga taong nagkakaisang lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yun yung isa sa kailangan po natin. Ang ibig sabihin, magkaisa tayo para sa mabuti. Amen? Kasi sa paligid natin, sa mundo, mga kapatid, yung iba nagkakaisa sila sa masama. Amen. Di ba? Katulad ng mga nagrarally. Ano ba ang dahilan kung bakit sila nagrarally? Para lang, mga kapatid ko, sa isang hindi naman ho talaga, mga kapatid, maganda yung kanilang pong mga aksyon, ang kanilang pong mga pagrarally. Amen. Di ba? Dumating pa nga hanggang sa nagbatuhan. Amen. Hello? Amen. Maganda ba yun? Hindi maganda yun. Dahil ang kailangan, mga kapatid, payapa. Amen. Amen? Paano maging payapa? Payapa, mga kapatid ko, kung idadaan natin sa pananalangin, payapa kung idadaan natin sa pagkakaisa, sa pagsusumako sa pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Para maging maayos, mga kapatid, idaan natin sa dasal. Magdasal tayo, Amen. manalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ano man ang plano natin, mga desisyon natin, yan po, mga kapatid, ay gagabayan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos sapagkat inuuna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala niyo po, mga kapatid, si Haring Josaphat, sino nakakilala kay Haring Josaphat? 3 bansa lulusog sa kanila. 3 bansa lulusog sa kanila. Ito ng Huda. Pero mga kapatid, inuna ni Josaphat, humingi siya ng payo doon sa mga may katungkulan sa iglesia. At naghalal itong si Josaphat ng mga awit at nag-ayuno sila. Mga kapatid, tumawag sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nananalangin sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. So anong ginawa ng mahal na Panginoon? Yung lulusong sa kanila, sila mismo ang nag-away. Dumating ang grupo ni Josaphat, mga kapatid, doon sa labanan. Tapos na. Hello? Na nasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pakikipagbaka ay sa Kanya. Hello? Lahat tayo masabi po sa Lord. Ay ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid, bakit dumarating ito sa ating panahon? Bakit mayroong lindol, mayroong bagyo, mayroong pong mga nangyayari na hindi maganda sa ating paligid, no? May naglabansa na naglalaban, mga kapatid, hindi pa nga natapos-tapos eh. Amen? Bakit? Eh sabi ng banal na kasulatan, mangyayari ho talaga yan. Amen. Amen? Amen. Mangyayari po yan, mga minamahal ko, mga kapatid. Ha? Ang sabi po dito ng Lucas, ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Sa aklat po ng Lucas, umalagpak po muna lahat, sabi pinakamahal kayo. Sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 21, ang talata po, mga kapatid ko, ay umpisan natin dito, mga kapatid, sa 6. Ang sabi dito, tungkol sa mga bagay na ito ay inyong nakikita ay darating ang araw na walang maiwang. Walang maiwan na ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. At kanilang tinanong siya sa kanya na sinasabi, Guro, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda pagkat malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? At sinabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mga iligaw sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at malapit na ang panahon. Huwag kayong magsisunod sa kanila. Pagka kayo'y nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sindak
sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito datapot hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayon sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at isang kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng malakas na lindol sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at mga dakilang tanda mula sa langit. Dapat po mga lahat sa ating pinakamahan ng Panginoon. So ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, na darating po talaga yung mga itinatayo ng mga tao, ng mga templo, mga building, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, darating ang araw na yan po'y babagsak. Amen? Kahit sa mga digmaan na nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa, o sa ibang bansa, mga kapatid, di ba yung mga building kapag tinatamaan, mga kapatid, ng kanilang pagpasabog, talagang nawawasak. Amen. Di ba? At ang sabi ng banal na kasulatan, ganun po talaga, mangyayari po talaga yan. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga kapatid, magkakaroon din ng lindol sa iba't ibang dako. Amen? So hindi sabihin, mga kapatid, hindi lang dito sa ating bansa, mas madalas pa nga doon sa ibang bansa, nililindol eh. Amen. Amen? Kasi sabi ng Biblia, sa iba't ibang dako, iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, nagkakaroon ng ganito, sapagkat ito po'y nakasaad na sa banal na kasulatan. At ang sabi ng Biblia, magkakamatay. Mayroon pong mga namatay sa lindol, mayroon pong namatay, mga kapatid, sa mga sakit, mga salot na nangyayari. Amen? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, lahat ng yan ay nakasaad na sa banal na kasulatan. Mangyayari at mangyayari kung ano po ang nakatakda, mga kapatid ko, nakasaad dito sa Biblia. So bakit ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag kayong magkulumihanan. Amen? Alam niyo po ba kung sino yung natatakot? Yung natatakot, mga kapatid ko, yung mga tao na halos walang tayo sa Diyos. Pero kahit naman yung may mga tayo naman sa mahal ng Panginoon, natatakot din. Amen. Nangangamba din sila. Pero sabi ng Biblia, huwag kayong magkulumihanan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-aalala. Sapagkat mangyayari ho talaga ang bagay na ito. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung ito man ay mangyayari, sigurado ba tayo na tayo may pupunta ng langit? Amen? Sabagat dito sa lupa, hindi naman ito yung ating pong... hindi naman talaga ito yung ating lugar. Pasamantala lang tayo dito. Manlalakbay lang tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Ang ibig sabihin, mga kapatid, yung buhay dito natin sa lupang ito, limitado lang. Hanggang minsan, mga kapatid, bata pa, namamatay na. Hanggang 20 ang edad, mga kapatid, 40 pataas, mga kapatid, hanggang 60, hanggang 70. Yung iba naman, dahil sa katatagal ng kailang pumisikan ng mga katawan, umabot sila ng 100. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, hanggang doon na yung buhay ng tao. Wala nang umaabot ng 200 ang buhang taon. Noong mga panahon, mga kapatid, noong unang mga panahon, mas mataas pa ang buhay nila. Diba? Si Matusalem, ang haba ng buhay ni Matusalem. At si Enoch, si Abraham, si Noe, medyo mahaba-haba pa yung buhay nila. Lahat tayo magsabing praise the Lord. Subalit, mga kapatid, sa buhay, sa panahon natin ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, ang pinakamataas na maganda pa yung pisikal na pangatawan ng tao pagdating ho ng 70. Pagdating na 70, medyo okay pa yun. Pag lumampas na doon sa 70, hanggang pa 90, mga kapatid, pa 100, aalagaan ka na. Diba? Mahina na. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, hirap at sakit na yung pagdadaanan ng tao kapag lumampas doon sa 70 ang edad. Amen? Lahat tayo magsabi po sa Lord. Pero mas maganda pa yung nag-iingat. Kapag umabot ka man sa ganung edad at lumampas ka doon sa 70 hanggang naging 80 o naging 90, malakas ka pa rin dahil sa pag-iingat mo. Amen? Tanda po natin, ang Diyos natin ay nag-iingat.
Basta ikaw rin ay nag-iingat ka rin. Amen. Di ba? Huwag kang maging pabaya din sa sarili mo. Huwag din tayo maging pabaya sa pisikal natin. Sapagkat kung pabayaan natin yung pisikal natin, sinasabi natin, iingatan naman ako ng Diyos. Kahit galing ka sa pagod, pagdating mo, naliligo ka, kahit maghapon ka, nagtatrabaho, mabigat yung pagtatrabaho mo, pagdating mo, naliligo ka, sigurado, bandado kang bata ka. Amen. Ha? Hello? Amen. Eh kung mabubuhay ka naman, lagi mong ginagawa yun. Araw-araw, ginagawa mo yun. Pagod ka, pagdating mo sa bahay, naliligo ka. Nako. Pagdating ng araw, kung hindi ka man matuluyan, yung lakad mo. Bakit? Pasma yung dating mo. Amen. Pasma yung abutin mo. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Ang daming ganyan na nangyayari, mga minamahal ko, mga kapatid. Dahil nung malakas pa sila, panay trabaho, magpagod sa hanap pagtatrabaho, maghapon ng tatrabaho, pagdating sa bahay, naliligo, pagdating sa bahay, nanguhugas, pagdating sa bahay, hindi man lang magpahinga ng tunti, magpahinga ka muna. Bago ka maglinis sa iyong katawan. Amen? Bakit? Kung gusto mong ingatan ka ng Diyos, ingatan mo din yung katawan natin. Yung katawan mo. Pumalakpak ko muna lahat sa ating mga halagan. So ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan na magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako, di ba, nangyayari po yan, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon. Amen. Amen? Kaya huwag kayong magtataka. Huwag kayong magtataka. Huwag ka na magugulat. Mangyayari ho talaga yan, mga kapatid. Amen. Amen? Sa ayaw at sa gusto ng tao, mangyayari po yan. Kahit hulaan pa yan ng maraming mga mahuhula, nakasabi yan sa Biblia. Ang ibig sabihin, ginaya na lang nila. Amen. Amen? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Ginaya na lang nila yun. Nakasabi yun sa banal na kasulatan eh. Kaya ng mga minamahal ko mga kapatid, kung ito po ay sinasabi po ng banal na kasulatan, mangyayari po yan. Subalit mga kapatid ko, ang tanging magagawa ng tao, tanging magagawa natin, handa ba tayo? Amen. Amen? Amen. Saan ba tayo handa? Ay pinaghandaan na yung iba eh. Naghanda na ng flashlight, naghanda na ng pagkain, naghanda na ng mga tubig, lahat na pinaghanda na nila eh. Amen. Kasi baka pag madaganan na sila, may pagkain sila. Yun yung kaisipan ng tao. Pero alam niyo po mga kapatid, ang dapat paghandaan natin, yung kaluluwa natin. Amen? Handa ba yan? Amen. Kung kunin ang mahalapan ng Diyos sa ayaw at sa gusto natin, kasi talagang mamamatay talaga tayo eh. Di ba? Ang tao, ang tungo ay kamatayan. Mamatay talaga ang tao sa iba't ibang kapamaraanan. Amen. Amen? Ang tao, kahit naglilingkod sa Diyos, namamatay din sa sakit. Namatay din sa aksidente. Namatay din, mga kapatid, natulog lang. Amen. Di na nagising. Amen. Marami pong paraan ng kamatayan. Amen. Amen? Subalit ang isa sa kailangan po natin, handa ba tayo? Amen. Pagdating ng kamatayan, mga kapatid, makakaharap ba tayo sa Panginoon? Amen. O kaya, kasi dalawa na naman yung pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Amen. Amen? Kaya yung sinasabi ng banal na kasulatan, kayo'y magsipagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat, mahina ang laman. Amen. O, di ba? So physically, mahina tayo. Subalit, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, ang papalakasin natin yung ating espiritu. Yung ating espiritu, yung ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, yung ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagsamba sa Diyos, yun yung dapat pinapalakas natin. Dahil anytime na kunin ng Diyos yung ating hiram na buhay, haharap tayo sa Kanya. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid ko, ikaw ay nakatalaga kung saan yung destination.
yung destination natin. Amen? Ang lungkot naman ang pinag-aralan natin. Hindi ho palungkot yan, mga kapatid. Nagpapapaalala lang. Amen? Lahat tayo magsabi, praise Lord. Bakit? Kasi mga minamahal kumapad, kailangan talaga natin aralin to sapagkat ito yung isa sa kinakilabot na mangyayari, mga kapatid na bagay, para kung dumating man ito, hindi ka na magugulat. Amen? Hindi na tayo mag-aalala. Bakit? Handa tayo mga kapatid, sapagkat pinaghandaan natin sa ayaw at sa gusto natin, pinaghandaan natin ito, mga kapatid, kahit minsan nahihirapan tayo, pero pinaghandaan natin yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi, praise Lord. Yung sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, dito sa 11, sa ating binasa kanina sa Lucas 21, ang talata po ay 11, ganito ang sinabi. At magkakaroon ng malakas na lindol sa iba't ibang dako, ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng dakilang tanda mula sa langit. Lilindol, magkaroon ng malakas na lindol. Amen? Pero alam niyo ho, mga kapatid, yung lindol na nangyari sa Cebu at dito sa atin at maging sa Davao ba yun? Mindanao? Ha? Davao? Oh, mahina pa yan, mga kapatid. Hello? Lahat na yung masang prosper. Mahina pa yan. Bakit? Eh, yung sabi ng banal na kasulatan, mayroon pong darating na lindol, mga kapatid, na siyang wawasak, mga kapatid. Kailanman ay hindi pa nangyayari mula nung magkatao. Amen? Darating mo, mga kapatid, pero ang isang sabi ng banal na kasulatan, yung mga dumating sa atin, dito sa ating bansa o maging sa ibang bansa, na mga lindol, mga kapatid, katulad po ng bubuksan natin yan, mga kapatid. Kasi kasama dito yung kulog, kulog, kidlat. Kasama yan eh. Hello? Akala ho natin okay lang. Yung ipo-ipo. Sino kita ng ipo-ipo? Buhawi, madalas mga kapatid, nangyayari noon sa ibang bansa. Madalas din sa tubig, sa dagat. Mahirap noon pag sa lupa. Amen? Pero nakasaad ho talaga yan sa Biblia. Mangyayari po yan, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya doon sa ibang bansa, pag madalas dinadaanan ng ipo-ipo, hindi sila doon nagtatayo ng mga bahay. Kasi alam nila na doon talaga madalas dumadaan yun. Amen? Pero minsan mayroon pong naliligaw. Dumaan mo sa bahay. Naligaw. Di ba? Eh kasi di naman yan hawak ng tao eh. Amen? Kahit kami pag-iingat ng tao, kung pinahitulog ng Diyos, na darating po yan, darating ho talaga. Kahit sa atin ng mga mananampalataya, kahit ang minsan ang akala natin, okay tayo, maganda na yung trabaho mo, maganda yung negosyo mo, pero magugulat ka na isang araw, unti-unti kang bumabagsak. Amen? Hello? Lahat tayo magsabing praise Lord. Bakit? Kasi pag nakaangat na kasi, maganda na kasi mga kapatid, kampante na sila. Di ba? Kampante ka na. Wala kang alalahanin. Pag wala na. Kaya minsan, nakalimutan mo na nga ang Panginoon eh. Napapabaya na natin ang Panginoon. Dahil iniisip natin na okay. Hindi tayo naging handa, hindi tayo naging aware. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya magugulat ka na lang. Nagda-down ka na. Pero minsan mga kapatid, hindi lang ako negosyo yung bumabagsak. Hindi lang ako trabaho din na bumabagsak. Pati physical. Amen? Ang taba-taba niya, no? Pero bakit? Pumayat siya. Ano? Lahat tayo sa mga person. Sabi naman ng iba, hindi ba di raw na payat physically, mataba naman spiritually. Di nga. Niluloko mo lang yata ikaw eh. Hindi ba di raw mataba physically,
payat physically, mataba naman raw sila spiritually. Amen. Alam niyo ho, mga kapatid, ang totoong blessing, ang sabi ng Biblia, nagpapapataba. Amen. Hello? Amen. Naniniwala kayo? Amen. Yun yung totoong blessing. Amen. Ang totoong blessing, nagpapataba, nagpapalusog yan. Amen. Amen? Amen. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang taong tapat ay tataba. Amen. O kung hindi ako nagkakamali, nandiyan yan sa Kawikaan 11:25 o baliktarin natin, 25:11. Ha? Lahat tayo magsabi po sa lahat. Okay, pakihanap muna yan. Habang... Okay. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, nakita niyo na. Pumalapak mo muna ang lahat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Lahat tayo masabi, praise the Lord. Okay, ganito ang sabi. Kawikaan, Kapitulo 11, ang talata po ay 25. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay magdidilig din. Ano sabi ng Biblia? Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Amen. Oo. Lahat tayo masabi po sa Praise the Lord. ang taong tapat, ang Kristiyanong tapat, ang mananampalatayang tapat ay tataba. Amen. Amen? Mananagana siya sa pagpapala. Kapag mananagana siya sa pagpapala, ano ang mangyayari sa kanya? Sunatural, lulusog yan. Amen. Amen? Amen. Malusog siya physically. At hindi lang physically, pati kabuhayan niya, malusog din. Pumalakpak ko muna lahat sa ating pinagmamahal ng Panginoon. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Kaya naman pala mga matataba kayo. Mga mapagbigay pala kayo, mga Praise the Lord. mga nagbibigay. Amen. So ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, balik na rin natin. Ang Kristiyano, ang mananampalataya na laging handa, mga kapatid, sila po ay may proteksyon na galing sa ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, handa tayo lagi. Araw-araw, nagdadasal tayo. Araw-araw, nagsusumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi tayo nagpabaya sa ating paglilingkod. Hindi tayo nagpabaya sa ating pagsamba sa Panginoon. So ano ang gagawin sa atin ng Diyos? Pagpapalain ka, kalulusutin ka, papatabain ka, at patatanggalin ka. Amen. Ayaw mo maniwala? Amen. Eh sabi kasi nila, si Ula raw, hindi mo naman tumabay. Lahat tayo ko sa personal. Baka may kulang na. Amen. Amen? Dagdagan mo yung pananampalataya mo. Amen. Bakit? Kasi once na ikaw ay naging tapat sa ating pinakamamahala pa ng Diyos, lulusog at tataba ka. Amen? Amen? Lahat ng mga isusot mong damit hindi na magkasya siya. Amen. Bakit? Hindi ka pinapabayaan ang mahal na Panginoon. Amen? Yung iba nga, mga kapatid, sa loob ng isang linggo, 3 beses lang kumain, pero pataba. Amen. Hello? Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Sa loob ng isang linggo, mga kapatid ko, 3 beses lang kumain, pero malusog pa rin sila, mataba Praise the sila. Lord. Bakit? Ganun po pag nagpahala ang Diyos. Amen. Kahit wala ka ng kain-kain, mga kapatid, malusog ka pa rin. Amen? Kasi grabe yung ugnayan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa loob ng isang araw, mga kapatid, isang bisis ka lang kumain, pero bakit malusog ka pa rin? Amen. Praise the Lord. Diba? Bakit? Magugulat ka. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Sa pinansyal,
Mga kapatid, kung masasabi natin salat tayo, sa mga material, masasabi natin, masasabi ng iba na sila po, mga kapatid, ay wala, nang ganon, subalit ang mayroon sila, higit pa sa pinansyal, higit pa nakapagpo sa kayamanan, higit pa sa mga ari-arian, at ang mayroon sila, walang iba, ang Diyos na may-ari ng kanilang buhay. Amen? Dahil sa iyong may-ari ng buhay natin, ang ating pinakamamahalang Panginoong Diyos, kaya sa Kanya tayo umaasa at nagtitiwala. So ngayon mga kapatid, dahil sa Kanya ka nagtitiwala, sa Kanya ka umaasa, ang gagawin sa iyo ng Diyos, ikaw ay iingatan, ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. So umpisahan na natin. Sino dito po yung nananalangin araw-araw? Taos yung Lord. Praise the Lord. Yung hindi pa nananalangin araw-araw, umpisahan nyo na. Amen. Praise the Lord. Amen. Dahil tandaan natin, sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Amen. 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 Pagdating ng mahal na Panginoon, mga kapatid, pagdating ng mahal na Panginoon Diyos, sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, ano yung ginawa mo nung ikaw ay nabuhay pa? Amen. Ano yung ginawa mo sa bawat araw ng iyong buhay nung ikaw ay dito sa mundong ito? Lord, ang ginawa ko nung ako'y nabubuhay, pumupunta ako sa simbahan, pero hindi ako nagpo-focus, hindi ako nakikinig ng maayos. Pero at least, pupunta ako na simbahan, Lord. Hello? Kaya nga minsan, Lord, sa loob ng isang linggo, mayroon naman akong ugnayan sa iyo, mahal na Panginoon. Sa loob ng isang linggo, 3 bis lang yata ako nananalangin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dagdagan mo. Gawin mong araw-araw. Amen? Hanggat maaari, umaga't hapon. Hanggat maaari, kumplituhin mo na. Umaga, tanghali, hapon. Amen? At dapat dagdagan mo pa. Bago ka kumain, magpasalamat ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Amen? Lahat tayo masayang person. Ibig sabihin mga kapatid ko, araw-araw, gagawin natin yan. Hindi na yung mananalangin lang tayo dahil may panganib, dahil may pagsubok, dahil may hihilingin, dahil may problema ka, dahil may karamdaman ka, saka ka lang mananalangin sa mahal na Panginoon. Mahiya naman tayo. Hello? Lahat tayo magsabi person. Magkaroon tayo ng kunting hiya. Amen? Bakit? Di ba? Sino dito yung nahihiyang mangutang? Pero mas nakakahiya yung magbayad. Bakit? Madali lang kung umutang eh. Kaya lang pag nagbayad na mga kapatid, nahihiya na eh. Halos hindi na magbayad eh. Palampakan mo na natin pinakaumahan na Panginoon. Minsan eh, nagtatago-tago pa eh. May naalala tuloy ako. Huwag na lang. Akin na lang yun. Kung wala pa pumunang na sabi pinakaumahan na Panginoon. Okay. So ngayon mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, yung lindol, yung mga bagyo, tandaan natin lahat ng yan ay mangyayari po yan. Amen? Kaya kung mayroong magsasabi sa inyo, huwag kayong maniwala. Paniwalaan ninyo kung ano nakasaad sa Biblia. Kasi madalas kasi sinasabi niya, dahil sa aking hula, nangyari yan, dahil sa aking nakasaan sa banal na kasulatan eh. Kung ginagaya na lang nila. Amen? Lahat tayo masabi po sa Lord. Kasi nga nabasa nila eh. Ginaya na lang nila. Pero alam niyo po ba, ang kinakailangan po natin, hindi na po paalala. Ang kailangan po natin, mga kapatid ko, ay maging handa tayo lagi. Amen? Yun yung kailangan. Handa ka ba? Manalangin ka lagi sa mahal na Panginoon. Makikipag-ugnayan ka lagi sa mahal na Diyos. Lahat tayo magsabi po sa Lord.
Ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan sa aklat po ng Isaias 29 ang talata po ay 6. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia. Sa aklat po ng Isaias, kapitulo 29, ang talata po ay ganito po ang sinabi. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Di ba? So ano yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid? Yung pagdalaw kasi minsan, pagdalaw ng mahal na Panginoon. Minsan, mga kapatid, katulad ho ng lindol, katulad po ng unos, ipo-ipo, katulad po ng kidlat, kulog, katulad po mga kapatid ng apoy. Amen? Di ba pag mayroon pong kidlat, mga kapatid, mayroon pong kulog? Madalas mga kapatid, natatakot kayo. Di ba? Yan po'y sign po yan na dinadalaw kayo ng Panginoon. Ha? Sign po yan ng pagpapaalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo magsabi po sa bakit mayroong kulog? Bakit mayroong pong kidlat? Bakit mayroong pong bagyo? Bakit mayroong pong ipo-ipo? Bakit mayroong pong lindol? Mga kapatid ko, sapagkat ang tao ay nakakalimot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dinadalaw kayo. Kinukumusta lang kayo. Amen? Kumusta ba tayo? Kumusta ba yung pamumuhay natin sa mundo nito? Ikaw ba may time sa Panginoon? May time ba tayo sa Diyos? O mas yung time mo nasa trabaho, nasa negosyo, nasa pamilya? Amen? Dahatin yung mga bagay na ito sapagat ang nais ng mahal na Panginoon, huwag kang makalimot, tumawag sa Kanya. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, ang pananalangin o pagsamba sa mahal na Panginoon, pagtawag sa mahal na Panginoon, hindi lang dahil may sakuna, hindi lang dahil may birthday, hindi lang dahil may binyag, hindi lang dahil mga kapatid may patay, hindi lang dahil mga kapatid ko na mayroon pong kailangan. Amen? Ang pagtawag sa Diyos dapat araw-araw. At huwag mong pabayaan yung pagkakatipon ng mga banal. Sapagkat yan po ay sign po yan ng paglilinis, paghuhugas sa atin pong mga kasalanan. Kasi sa loob ng isang linggo, mga kapatid, marami kang nagagawang hindi maganda. Sa loob ng isang linggo, mga kapatid ko, marami kang nakikita hindi maganda. Sa loob ng isang linggo, mga kapatid ko, maraming salita na lumalabas sa bibig natin na hindi maganda. Kaya ang kailangan po natin, makipag-ugnayan tayo sa mahal na Panginoon. Sasamba tayo sa Kanya. Hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Yun ho, mga kapatid, ang isa sa sign ng ating paglapit sa mahal na Panginoon Diyos at paglilinis sa ating po mga kasalanan. Amen? Kasi araw-araw na nananalangin ka sa mahal na Panginoon, humihingi ka ng tawad sa Kanya. Araw-araw mga kapatid, nagsusumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan yung kailangan ng tao. Kailangan natin ng mga mananampalataya. Kailangan ng lahat ng nilikha ng mahal ng Diyos na tayo po ay laging humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating pong mga nagawang pagkukulang. At maging sa ating mga kahinaang ating napagbigyan. At madalas, marami pa tayong reklamo sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, darating ito, mga kapatid ko, sapagat ito po'y sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Nasabi dito, siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Kompleto ba? O may kulang pa?
May kulang pa. Dagdagan natin. Praise the Lord. Lahat tayo mo sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Eh, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, yan yung mangyayari. Amen. Amen. Subalit ang sabi ng banal na kasulatan sa ating unang binasa kanina, mga kapatid, walang maiwang isang bato sa ibabaw ng bato. Amen. Lahat ito'y matutupok, matutunaw. Amen. Lahat ng ito ay mawawasak. Amen. Hello? Subalit ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kung magkakaroon mga kapatid ng kaguto, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon mga kapatid ko ng mga kaguluhan, huwag kang magulumihana. Amen. Di ba? Huwag kang mag-aalala. Bakit? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, kinakailangan mangyari ang bagay na ito sapagkat ito ay hindi pa ang wakas, kundi ito ay pasimula ng kahirapan. Amen. Pasimula ng kahirapan. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Bakit? Kasi once mga kapatid na may upong sakuna sa isang lugar, so ang tao mga kapatid ko na kailangan. Maraming taong nahihirapan dyan. Di ba? Sa mga digmaan, mga kapatid, mga naipit sa labanan. Grabe yung hirap nila. Kahit pagkain, wala sila. Kahit inumin tubig, mga kapatid, wala rin sila. Amen? Umaasa na lang sila sa mga tulong. Amen. Lahat tayo magsabi yun. Amen. Pero, mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Kasi, pag may problema na ang tao, doon pa sila nagsisimulang tatawag sa Panginoon. Amen. Pag nagigipit na sila, doon na sila nagsisimulang tumawag sa Panginoon. Amen? Amen. Hello? Amen. Katulad ho, mga kapatid, kung tinatabyog-tabyog ko sa taas ng building, mga kapatid, Panginoon ko Diyos, maluwi ka sa ako. Amen. Ha? Maawa ka sa aming Panginoon. Amen. Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami, Panginoon. Amen. Ayun, wala kayong ganong problema. Kaya kayong buhay. Hayahay yung buhay. Hindi kayo binabagyo. Hindi kayo nililindol. Naalala niyo ba ang Panginoon? Amen. Naalala ba ng tao ang Panginoon? Amen. Wala naman. Amen. Diba? Pero alam natin ang Diyos, mga kapatid, kailanman. Kahit gaano pa natin ka makasalanan, hindi pa rin tayo pababayaan. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, nagpapaalala siya. Amen. Amen? Amen. Bakit narating dumating ito sa atin? Kasi ang nais ng Diyos, gisingin tayo. Ang nais ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Ang nais ng mahal na Panginoon, matuto tayong manalangin sa Kanya. Matuto tayong magpasalamat sa Kanya. Ang Diyos ay nagpapaalala sa lahat ng tao na kailangan nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Hindi lang dapat kailangan natin ang Diyos kapag maganda yung buhay natin. Amen. Araw-araw kailangan natin ng Diyos. Araw-araw huwag kang makalimot na manalangin sa Diyos. Amen? Tandaan natin, mga kapatid, hindi naman po relihiyon na kailangan natin. Amen. Kasi madalas kasi sinasabi ng iba, dahil madalas sinasabi nila, sila lang yung totoo, sila lang yung maliligtas, sila lang yung nasa katotohanan. Kaya dapat mga kapatid ipangaral, salita ng mahal na Panginoon, hindi dapat pinagtatalunan at pinag-aawayan. Amen? Dahil sa Biblia, wala namang pong relihiyon na magliligtas sa atin. Si Kristo ang siyang magliligtas sa atin, hindi relihiyon. Amen? Ano mang relihiyon, mga kapatid, na itinatag ng isang tao sa mundong ito, kapag ang sentro nito ay ang Panginoon, tama yan. Amen? Pero kapag ang sentro yan ay tao, nako, mahirap po yan. Kaya yung sinasabi nga ng Biblia, huwag kayong maniwala sa kung anumang sasabihin nila na sila ang nasa katotohanan, sila ang Kristo, sila na yung tagapagligtas o sila na yung maliligtas. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, baka mailigaw kayo ni naman. Amen?
Amen. Kasi madalas kasi mga kapatid, mas madalas kasi naniligaw ang tao dahil sa hinahangaan nila. Amen. Di ba? Amen. Hello? Dahil maraming paghahanga ng tao, kahit mali na, okay lang sa kanila. Pero sila mismo, alam nila na yun po mga kapatid ko ay lihis na sa Biblia. Amen. Amen? Amen. Dahil sa humangan na sila, hinahangaan nila, kaya okay pa rin sa kanila. Pero ang sabi ng Biblia, ang paalala sa atin ng Biblia, kung inaangkin na nila na sila, huwag kayong susunod sa kanila. Amen. Amen? Amen. Bakit? Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal kong mga kapatid, dito po sa lahat po ng Mateo, Kapitulo 24, ganito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, 24 ang talata po ay 3, ituloy natin ang basa. At samantalang siya nakaupo sa mga bundok ng Olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan at ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Datapwat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, marami po, mga kapatid, ang nandito sa mundo na magsasabi na sila ang Kristo. Amen? Sila ang totoo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, kaya yun natin sinasabi, kung ang inaaniban natin na sikta o relihiyon, mga kapatid ko, ang sentro ba nito ay si Kristo? Kung ang ipinapangalan ba nito ay ang Panginoon? Okay yan. Amen? Sumalit mga kapatid ko, kung yung itinataas, hindi na ang Panginoon. Kung yung itinataas, mga kapatid, ang ipinagmamalaki, hindi na ang Panginoon. Ang sarili na nila, mahirap po yan. Amen? Amen? Kaya, ang pinakamaganda, mga kapatid ko, kung may itataas man tayo, hindi tao. Amen. Kung may itataas man tayo, may ipakikilala tayo, mga kapatid ko, na tagapagligtas, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Na ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ito ay mangyayari datapwat, hindi pa ang wakas. Amen? Mayroon pong mamamatay sa lindol. Mayroon pong mamamatay sa pagkalulog ng mga sasakyang pandagat. Mayroon pong namatay sa pagsasakyang panghipakawi. Marami kasi paraan ng kamatayan. Amen? Subalit ang sabi ng banal na kasulatan, mangyayari po yan. Magkakamatay sa iba't ibang dako, lilindol sa iba't ibang dako. At ang sabi ng banal na kasulatan, mayroon pang bagyo, mayroon pang ipo-ipo, mayroon pang kulog at kidlat, mga kapatid. Diba? Ano yung pinaghandaan ng marami dito sa ating bansa? Yung tinatawag lang, the big one. Amen. Hello? Amen. Ano yung pinaghandaan nila? The big one. Palapakan mo na yung pinakaumahal na ba? Ang dapat paghandaan, mga kapatid ko, relasyon sa Panginoon. Amen? Hello? Ang dapat paghandaan ng tao, mga kapatid, relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kilala niyo po yung mayaman? Amen. Ha? Ano yung pinaghandaan niya? Ang kanya
Kaya nga mga kapatid, sinumbatan siya ng mahal ng Panginoon eh. Kasi nga, yung pinaghanda niya, ang sabi niya, kasi marami siyang ani. Eh, di ba? Kaya ang sabi niya, ay, gigibain ko tong kamali ko kasi maliit. Amen. At dyan ko ilalagay ang gagawa ko ng malaki pang kamali. Amen. At dyan ko ilalagay lahat ng aking ari-arian, aking mga yaman, aking mga ani, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami kang pagkain na kahanda para sa maraming taon. Kumain ka, magpahingalay ka, uminom ka, matuwa ka. Amen. Ano yung pinaghandaan niya? Para lang sa kanyang Ang sarili. sarili. Amen. Sa physical, Amen. yun yung pinaghandaan niya, mga kapatid. Hello? Amen. Subalit, ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Madalas, Ikaw na haling. bilis lang na pananguwas. Amen. Ano sabi ng mahal na Panginoon? Ikaw na haling. Pinaghandaan mo ang mga bagay sa mundong ito para sa pangailangan mo, subalit hindi mo pinaghandaan ang para sa kaluluwa mo. Amen. Amen? Di ba? Ano sabi ng mahal na Panginoon? Kung sa gabi ito kukunin ang iyong buhay, lahat na walang inihanda mo, mapapakanino kayo. Amen. Ganon. Sabi niya, ganon ang mga taong nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya kung magpapakayaman ka, relasyon mo sa Panginoon. Kung magpapakasagana ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Yun yung yaman na kailangan natin. Walang iba ang ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hindi masama ang magtrabaho. Amen. Hindi masama ang magnegosyo. Amen. Dapat may time ka sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya lang minsan, madalas, mga kapatid, yung iba, wala naman trabaho, pero wala mo silang time sa Panginoon. Pero naman tayo, pero wala sa Panginoon. Lahat tayo magsabi, Pastor. Praise the Lord. Eh kung tutusin, mga kapatid, kung tutusin, mga kapatid, dapat mas marami kang time sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Dapat mayroon tayong pinaghandaan natin lagi ang Panginoon. Amen. Di ba? Kasi darating ang araw, mga kapatid. Darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Kasi ang hinahanap kasi ng Panginoon, mga kapatid, dito sa lupa, pagdating ng araw, ang hinahanap sa atin ng Panginoon, hindi ho yung profesyon. Amen. Hello? Amen. Hindi po yung posisyon. Amen. Ha? Hindi ho, mga kapatid, yung ang tawag niya? Hindi po yung ari-arian. Amen. Ha? Hindi yan hinahanap ng mahal ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid, yung paglilingkod mo sa Kanya. Amen. Ano sa nabubuhay? Lahat tayo sa person. Praise the Lord. Di ba? Ano sabi ng banal na kasulatan? Darating ang Panginoon na gaya ng magnanakaw. Amen. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Amen. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, handa ba tayo? Amen. Ha? Handa ba tayo kung siya'y babalik? Amen. Tanungin natin yung sarili natin. Amen. Handa kaya ako pagbalik ng Panginoon? Amen. Sige nga. O marami ka pang iniisip. Hello? Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan sa isang tunog ng pakakak, sa isang tunog ng trumpita, si Jesus ay darating na. Amen. At maraming maiiwan. Mga mahal ninyo sa buhay, nag-iiyakan. Hindi na matagpuan. Amen. Hello? Amen. Bakit? Kasi darating ang ating pinakamamahalang Panginoon Diyos na katulad ng magnanakaw sa oras na hindi alam ng tao. Amen. Amen? Amen. Hindi alam ng tao na babalik ang ating pinakamamahalang Panginoon Diyos at sa pagbabalik ng ating pinakamamahalang Panginoon, handa ba tayo? Amen. Pagbalik ng ating pinakamamahalang Panginoon Diyos, walang pizza, Amen. walang buwan na nakalagay.
Walang araw na nakalagay. Walang oras na nakalagay. Kaya mga kapatid, kung alam mo na kung sa susunod na buwan, babalik ang mahal ng Panginoon, sigurado kung maghahanda kayo. Amen. Di ba? Amen. O, pinaghandaan na yung birthday niya eh. Amen. Pagdating ng birthday niya, pinaghandaan niya eh. Lahat tayo mo sa first love. Praise the Lord. Hello? Amen. Kaya doon sa mga hindi mo naghahanda, pagdating ng birthday nila, kasi sabi niya sa sunod na taon na lang kami. Hindi wala naman sila paghanda. Pero kahit wala kang paghanda sa birthday mo, ang mahalaga, pinaghandaan mo ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen! Lahat tayo magsabi, praise the Lord. Oh. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, huling talata po natin. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 16, ang talata po ay 18. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kapitulo 16, ang talata po ay 18. Ang sabi dito, at nagkaroon ng mga kakidlat, magkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulong at magkaroon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Hello? Amen. Malakas. Amen. Kulong, kidlat, at isang napakalakas na lindol Amen. na kakatakot. Amen. Kakilakilabot Amen. na kailanman ay hindi pa nangyari mula nung magkatao sa lupa. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Hello? Amen. Lahat tayo sabi po sa Praise the Lord. kaya kung may nangyayari mga kapatid na lindol sa iba't ibang lugar, mayroon pong nangyayari sunog sa iba't ibang lugar. Hello? Amen. Lahat tayo po sabi po sa Praise the Lord. yan po ay mga palatandaan, mga kapatid ko, na kailangan mo magbalik loob sa Panginoon. Amen. 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 Kasi nagpapaalala ang Diyos. Amen. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, mayroon pong darating, mga kapatid, na isang napakalakas na lindol na siyang gigiba, mga kapatid. Wawasak Amen. sa mundo. Amen. Hello? Amen. Lahat tayo magsabi po sa Praise the Lord. hindi lang po isang lugar yung wawasakin. Amen. Ha? Kundi, Buong mundo. ang sabi ng Biblia, nakakatakot to. Amen. Amen? Amen. Na marami ng mga tanda na ipinapakita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami na pong mga paalala Amen. na pinapakita ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Subalit mga kapatid, ang tao talagang napakamanhid lang. Amen. Bakit? Kasi pinapaniwala lang nila yung mga paalala ng Diyos. Pinapaniwala lang nila, mga kapatid ko, yung patuloy na pangungusap sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kasi pag may sakuna, tatawag sila sa Panginoon. Kapag payapa na, nakakalimutan na nila ang Panginoon. Amen. Amen? Yun yung nakakatakot, mga kapatid ko, sapagkat Amen. binabaliwala ng tao ang Panginoon. Amen. Kaya nga sinasabi ko kanina, malaki ang nagagawa ng mga taong Nananalangin. lagi nananalangin sa mahal na Panginoon. Lahat tayo magsabi, Praise the Lord. mga kapatid, kung mayroon tayong dapat pinagkakaabalahan, mayroon tayong dapat, mga kapatid ko, na pinagsisikapan, walang iba, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Kung mayroon tayong dapat papahalagahan, mga kapatid, walang ibang pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ito yung higit na kailangan po natin, Amen. paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yung tunay na kaligayahan ng tao
ay hindi sa mga material na bagay. Ang tunay na kaligayahan ng tao dapat ay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Subalit nakakalungkot lang isipin, ito po ay pinabaliwala ng tao. Amen. Kasi mas enjoy pa sila sa mga bagay ng mundo kaysa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Mas pinagsisikapan pa ng tao ang bagay sa mundo kaysa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mas pinapahalagahan pa ng tao ang bagay sa mundo kaysa pagsamba sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Kaya kung mayroon kang dapat pinapahalagahan paglilingkod sa Diyos, Amen. pagsamba sa mahal na Panginoon Diyos, dapat yan yung priority natin. Amen. Hindi titulo. Hindi, mga kapatid, provision, Amen. kundi relasyon sa Panginoon. Amen. Lahat tayo magsabi po. Praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Santiago, Kapitulo 5, ang talata po, mga kapatid, ay 16. Magpahayagan na kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na pananalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin at siya'y nananalangin ng buong ningas upang huwag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nananalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang bunga. Amen. Praise the Lord. Hello? Amen. So ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sino si Elias? Sino siya? Siya ay tao kagaya natin. Amen. Hindi naman sinabi ng banal na kasulatan, iba siya. Amen. Di ba? Amen. Hello? Ang sabi niya, ang sabi ng banal na kasulatan, si Elias ay tao rin na kagaya natin. Kagaya mo, kagaya ko, kagaya nating lahat. Subalit, bakit si Elias, mga kapatid, pinakinggan ng Diyos ang kanyang pananalangin sapagkat taimtim siyang nananalangin sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Hindi katulad ng marami sa atin. Kapag nananalangin, mga kapatid, papataas-taas lang ng kamay, parang sumasayaw-sayaw pa. Amen. Parang okay lang. Yung pananalangin na nais ng Diyos, taimtim, buong puso, Amen. na pagkikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Hindi na yung... Lahat mo sa Diyos. Praise the Lord. Hanggat maaari nga, lumuhod ka. Amen. Amen? Amen. Hanggat maaari nga, mga kapatid, ipikit mo yung mata mo. Amen. Kasi maraming mga tao sa mundong ito, kapag nananalangin, dilat ang mata. Amen. Paano mo makukuha ang presensya ng Diyos? Amen. Paano natin makukuha ang lingap ng mahal ng Panginoon? Mga kapatid, kung saan tayo nakakatingin. Amen? Sa oras na mananalangin ka, dapat ipigit mo yung mata mo para hindi ka malisran. At focus ka lang sa ating pinakamamahal ng Panginoon Diyos sapagkat ang pananalangin ng taimtim, yun po, mga kapatid, ang pinakikinggan ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Bakit marami pong mga matatagal na Kristiyano? Bakit hindi dinidinig ng mahal ng Panginoon Diyos yung kanilang mga pananalangin? Yung mga baguhan, pinakikinggan ng Diyos yung mga pananalangin nila. Amen. Di ba? Amen. Meron kayong nakuha, mga kapatid? Amen. Kung sino yung mga baguhan, sila po yung madalas mo nakikita na pinakikinggan ng Diyos yung kanilang mga pananalangin. Yung mas matatagal na, minsan, mga kapatid, nagugulat ka na lang, hindi dinidinig ng mahal ng Panginoon yung pananalangin nila. Bakit? Kasi binabaliwala lang nila. Amen. Amen. Kontento na lang sila sa ganung bagay. Amen. Kontento na sila sa ganung paraan na mayroon sila. Pero kapatid ko, ang paraan na nais ng Diyos sa pananalangin, taimtim na taos puso
na pagkipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang maaari, hindi ka, mga kapatid, nagpapadasal sa paligid mo. Amen? Amen. Hanggang maaari, mga kapatid, i-focus mo yung isip mo sa mahal na Panginoon. Amen. Yun ho, mga kapatid, ang sikreto para yung pananalangin natin ditinggin ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo sabi ko sa Lord. Praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin natin. Amen. Atin. Amen. Amen? Gaya rin siya natin, tao. Nakagaya natin. Amen. Pinasbasa ng mahal na Panginoon. Pinagpala ng mahal na Panginoon Diyos. Sapagkat kapag nananalangin siya, buong linas. Amen. Amen? Amen. Amen? Nakapokus. Amen. Hello? Amen. Sino dito yung nagpo-focus pag manalangin sa mahal na Panginoon? Amen. Passion. Yun po ang kailangan natin. Amen. Amen? Amen. Lahat tayo magsabi po sa Lord. Praise the Lord. Pero kailangan po natin ang mga paalala ng ating dakilang Diyos. Wala po pinipiling oras. Amen. Araw-araw, lagi siya nagpapaalala sa Amen. atin. Praise the Lord. Kaya, huwag natin pinabaliwala ang mga paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata na ito, mga kapatid. Hahabol tayo. Gawa, Kapitulo 2, sa talata po ay 19 hanggang 21. Ganito ang sinabi. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at mga tanda sa lupa, sa ibaba, dugo at apoy, at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang mga buwan ay dugo. Bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. At mangyayahin na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Marami pong mga kababalaghan, mga tanda na mangyayari. Pero ang tanong, kapatid, handa ba tayong talikuran ang ating mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon? Amen. Amen? Kasi nasabi ng banal na kasulatan, sa oras na tumawag ka sa Panginoon, karapat dapat ka, ikaw ay ililigtas ng ating pinakamahal na Panginoon Diyos. Hanggat hindi pa huli, magsisi tayo, talikuran natin ang ating mga masamang lakad at magbalik loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Lahat tayo magsabi, Praise the Lord. Lahat mo magsabi, Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, no? Ang sabi ng banal na kasulatan, na nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, na sa oras na tatawag tayo sa Kanyang pangalan, para tayo po'y magkamit ng kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Biblia, sabi ng banal na kasulatan, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Santong Espiritu. Amen. Lahat tayo magsabi, Praise Lord. Kasi hindi po natatapos doon sa sinumang tumawag sa mahal na Panginoon, maliligtas. Kundi tuloy-tuloy, mga kapatid. Amen. Ituloy-tuloy hanggang 38, ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa kapangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Amen. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, para tatanggapin natin ang kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon na Santong Espiritu, kapatid, magsisi tayo talikuran ang ating mga masamang lakad, magbalik loob tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglaan ka ng oras, araw, para sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos upang tatanggapin mo ang kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, buhay
na walang hanggan. Amen? Amen? Ano yung tatanggapin natin? Nakaloob ng mahal na Diyos. Buhay na walang hanggan. Kaloob ng Diyos na walang bayad. Kapatid, maglingkod ka lang sa Kanya. Sumunod ka lang sa Kanya. Magpakumbaba ka lang sa Kanya. Gawin mo lang ang Kanya kalooban. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa gabi ito, mga kapatid, kayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Anyayahan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong buhay, sa ating puso, sapagkat ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Ang nais ng mahal na Panginoon Diyos, gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Gumaling tayo sa ating mga sarili. Nais ng mahal na Diyos, pagpalain tayo. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at gawin po natin pananalaman ang ating awitin sa Panginoon. Kahit ako'y nag-iisa
Ngayon po ang ating pagdating ng Diyos sa gabi ito mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal na Diyos. Lahat ay panalangin natin sa ating pinakamahal na Diyos. Hallelujah. Itas natin ang ating kumakamay. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos, na pinakamangpangyarihan sa lahat ng panahon. Sa matamis at pangalan po ang pinakamahal na Diyos. Sa gabi ito, mahal na Diyos, kami po nagsusumamo sa iyo. Umihingi po ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan na pagbigyan. Nakapagreklamo mo kami, nakapagbinuman kami na hindi po naaayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po, Diyos, sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po, mahal na Diyos, sa Hallelujah, ang lahat ng iyong mga anak. Patawarin mo po, mahal na Diyos, ang lahat na lahat sa mundo. Sa kanya po mga pagkakamali, pagkakasala, mahal na Diyos. Maawat, mahabag ka, mahal na Diyos, sa bawat isa sa amin. Sa bawat nananahan, mahal na Diyos, sa mundo dito, mahal na Diyos. Kaawa mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Diyos, Hallelujah. At aming pong ininanalangin sa iyo, mahal na Diyos, sa lahat po mga kapatiran, maguhan man ang datihan, mahal na Diyos. Mga taga-subaybay po namin, mahal na Diyos, Hallelujah. Sila po yabuti, naging mapagpalang kamay. Lord, tulungan mo po, Diyos, sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang lahat ng mga mananampalataya, mahal na Diyos, sa mundo ito. Lahat ng mga naglilingkod sa iyo, mahal na Diyos. Lahat ng tumatawag sa iyo, sumasambit sa iyong pangalan, mahal na Diyos. Ikaw po ang siyang maawat, mahabag, mahal na Diyos, Hallelujah. Maging sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kakilala, mga kaibigan, mga kapitbahay. Maawat, mahabag ka, mahal na Diyos, Hallelujah. Maging sa aming bansa, mahal na Diyos, Hallelujah. Bawat naranahan, mahal na Diyos sa bansang ito. Lord, lahat, mahal na Diyos sa ikaw, anak kahabagan mo po, mahal na Diyos. Maging din po, mahal na Diyos sa mga lugar kung saan, mahal na Diyos. Nagkaroon po, mahal na Diyos ng mga kaguluhan, mahal na Diyos, Hallelujah. Natamaan po ng lindol, mahal na Diyos, ng sulog, mahal na Diyos. Lord, ikaw po ang siya mag-una, kayo mapagpalang kamay. I-comfort mo po, mahal na Diyos, ang aming mga kababayan. Mahal na Diyos, maging sa mga namatayan, mahal na Diyos. I-comfort mo po sila, mahal na Diyos, Hallelujah. Nawa, ikaw po, mahal na Diyos, ang sasa kanila. At ikaw po, mahal na Diyos, ang siyang mag-una, ng iyong mapagpalang kamay. Upang matugunan at mapunuan. Maging ang kanila po mga pangangailangan, mahal na Diyos, Hallelujah. At amin po ininadalangin sa iyo, mahal na Diyos, na ikaw rin po ang siyang gumawa po ng kapamaraanan na ang lahat ng tao ay makapagsisi at alikuran ang kanilang masamang lahakan at maglingkod sa iyo, mahal na Diyos. Simula po, mahal na Diyos, sa lungkunan, mahal na Diyos, sa aming pong bansa. Simula sa aming presidente hanggang sa mga barangay presyalis, mahal na Diyos. Nawa ikaw po ang maghari sa kanila, mahal na Diyos, upang ang korupsyon, mahal na Diyos, ay masugpo, mahal na Diyos. Hallelujah, upang ang lahat, mahal na Diyos, na nahan, mahal na Diyos sa bansang ito, o maging sa ibang bansa man, mahal na Diyos, Hallelujah. Naway magkaroon ng kapayapaan, magkaroon, mahal na Diyos, ng kasaganaang nagbubuhat sa iyo, mahal na Diyos, pamagitan ng kailang pagbabalik loob at paglilingkod sa iyo, mahal na Diyos. At amin pong ininadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, na ikaw po, mahal na Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Maging po, Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Ay abuti mo po, Diyos, na iyong mapagpalang kamay. Nakikita mo rin po ang kailang mga kalagayan, ang kailang po mga problema at mga kahilingan. Maging ang kailang po mga karamdaman, mahal na Diyos, Hallelujah. Ikaw po, mahal na Diyos, ang siyang magunat ng iyong mapagpalang kamay. Lahat ng aming mga pangangailangan ay ipagkalo mo po, mahal na Diyos, kagalingan ng karamdaman at kalutasan ng mga problema sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, iniadalangin po namin kumplitong kagalingan at kaganapan at kapayapaan. Ipagkaloob po sa bawat isa sa amin, sa lahat ng iyong mga anak, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng mga kaaway, mga problema at pagsubok, panalamig at panunapaypay, karamdaman, sa pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Mga problema at pagsubok, cast out in Jesus' name. Pauwi mo po, Diyos, lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay.
In the mighty name of Papa Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Sa pangalan ng Jesus, in Jesus' name. Amen. God bless you po mga kapatid. Pugin po ang ating muna ng Diyos. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga announcement personal. So patuloy po tayo na maglingkod sa ating pinakamamahalap ng Diyos at sa ating pong mga pananalangin, pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, mga kababayan na po natin, mga kapitbahay po natin, isama natin sila sa ating pong mga dasal. Amen? Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng taong nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng ating kapilang Diyos. Tama po natin, malaki po ang nagagawa ng ating pong mga pananalangin. Na magkaisa, maging maayos at maging mapayapa, maging ating pong bansa. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na po ng Diyos. Kaya huwag po natin kalimutan mga kapatid ang mga schedule po ng ating pong pananagawain sa araw po ng linggo. Huwag po natin kalimutan tayo po nagsimula po ng alas 8:30 ng umaga at matapos po yan ng magtanghali. Pag-araw po ng Friday, tayo naman po ay nagsimula po ng alas 5:30 ng hapon at matapos po tayo ng mag-alas 8 ng gabi. So medyo magaga pa naman tayo ng konti. Praise the Lord. Kaya patuloy po tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal ng Diyos. Huwag tayo po mga kapatid ko ay huwag makalimot na manalangin. Amen? Sa kabila na tayo po ay abala, busy po ang marami, mga kapatid sa trabaho, marami po mga pinagkakaabalahan, bagay sa mga estudyante, ang mahalaga po, huwag tayo nakalimot na manalangin. So kung tayo po ay manalangin, lahat ipanalangin po natin, huwag tayong maging makasarili. Habang yung sabi personal, so tayo po lahat ay tumayo na at tayo po mga kapatid ko ay magwawakas na sa ating pinagpalang gawain. Praise the Lord, at tayo po ay mag-isa po na natin. Opo, nakila at mapapala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa paglalan po, aming pinakamamahalap ng Diyos. Sa gabi ito, mahalap ng Diyos, kami po nagpupulit at magpasalamat sa lakilang pagkataong pinagaloy po sa amin. Na kami, O Diyos, ay nagkakatipon, mahalap ng Diyos sa lugar na ito, na ikaw ay aming sinamba sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, O Lord, sa pag-bless, pagpala po sa iyong banal na gawain sa gabi ito. Simula po mahalap ng Diyos pag-ibig sa pag-awitan ng Jipon Song, sa mga buhay na patotoo, maging sa bahagi po ng pagbibigay at higit sa lahat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aming po napakinggan at pagkakalan. Salamat po, mahalap ng Diyos. At maging sa aming pag-uwi sa mga kapatiran sa kanilang mga tahanan, mahalap ng Diyos, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, at ikaw po, Lord, ang siyang mag-bless at magbahala sa kanila. Muli mo po silang ibalik sa sunod na yung gawain sa araw po ng linggo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. God bless you mga